Sa ilalim ng dagat ngayon, may mga submarinong mamamatay tao na kayang baguhin ang mundo. Ang mga lalaking sakay nito ay buwan-buwan nakakulong sa metal na lata. Umaasang walang utos na darating. Ibig sabihin nito ay katapusan ng sibilisasyon. Ang tripulante ng Ohio-class boomer subs ay kabilang sa pinakasanay na mandaragat sa United States military. Ang ginagawa nila, saan sila pumupunta, at maging kung ano ang itsura ng isang araw sa trabaho ay mahigpit na lihim na binabantayan. Sa loob ng humigit kumulang 70 hanggang 80 araw, sila ay nawawala. Hindi man lang nila masabi sa kanilang mga asawa o kasintahan kung nasaan sila o ano ang kanilang ginagawa. Kapag tinanong mo ang tripulante tungkol sa trabaho nila, sasabihin nilang nagpapanatili sila ng kapayapaan. Ngunit alam nilang hindi na sila makakauwi kapag ginamit ang mga sandata sa barko. Wala nang matitirang tahanan. Pero bukod sa banta ng pandaigdigang pagkawasak, napakahirap talaga ng trabaho. Madalas na gumagana ang mga barkong ito, daan-daang metro sa ilalim ng dagat, nakakulong ang mga lalaki. Ang mga tripulante na nasa humigit kumulang 155 katao ay gumugugol ng mga linggo sa masisikip na lugar na napapalibutan ng mga tubo at mga dial. Walang katapusang hanay ng mga switch at gauge at hindi sila kailanman nalalayo sa isang sandata. Saan man sila matulog, kumain o gumamit ng banyo, ilang talampakan lang ang layo ng mga tubo ng misil. Habang nagpapahinga sila sa may kurtinang higaan, hindi nila alam kung magigising sila dahil sa drill o mas malala pa, gaya ng balitang inaatake ang kanilang bayan habang nasa submarino sila. Tuloy-tuloy ang trabaho at karaniwang ginising ang tripulante 45 minuto bago ang shift nila. Nagbibihis sila at kumakain ng unang pagkain depende sa rotation, maaaring almusal, tanghalian o hapunan. Pagkatapos ng 6 na oras, papalitan sila, tapos pagkatapos kumain, pwedeng may paglilinis, maintenance, training o meeting. Sa papel, 6 na oras ang trabaho, 6 na oras ang pahinga. Pero sa totoo lang, hindi ka talaga nakakapagpahinga. Pagbalik nila sa kanilang higaan, sobrang pagod na sila. 6 hanggang 34 na lalaki ang siksikang natutulog sa 3 palapag na kama sa isang kwarto. At ang gamit nila ay nakalagay lang sa maliit na estante. Tanging kapitan at ilang opisyal lang ang may sariling silid. Ang iba, kurtina lang ang pribadong espasyo, mas masikip pa kaysa selda. Walang gym, kaya nagpo-pull up ang mga lalaki sa tubo o tumutulak sa pader. Naghahanap sila ng lugar para mag-dumbbell, exercise bike at treadmill. Prioridad ang mental health ng tripulante. Bakit mas masarap ang pagkain sa boomers kumpara sa ibang bahagi ng United States military? Ang mga chef ng Navy ay nagluluto ng masasarap na pagkain para sa mga lalaki sa lugar na parang dinner noong 1950 isa ito sa iilang lugar kung saan malaya silang nakakagalaw at nakakapagkwentuhan tungkol sa buhay. Burger, apple pie, pagkaing Italyano at tacos. Talagang inaalagaan ang crew ng boomers. Pero hindi mo pa rin dapat kalimutan ang mag-isa at magmuni-muni. Kalaban ng isa't isa ang hilik ng mga lalaki. Pero nagpapalitan naman sila ng shift. Laging may natutulog na isang katlo ng crew. Sa dulo ng kwarto, may banyo para sa lahat ng lalaking natutulog doon. Kaya mas tahimik at pribado ang tulugan. Sa submarino, karaniwan ang 10 segundong basa. Patayin ang tubig habang nagsasabon. Tapos, 10 segundong banlaw. 4 na galon ng tubig lang ang ginagamit para sa 1 na 2 minutong paliligo. Kaya bawal ang matagal maligo o magtagal sa kubeta sa submarino. Sundin ang mga patakaran. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Kaya mahalaga sa mga lalaki ang kalinisan. Ang pagiging mabaho o gusgusin ay nakakasama sa morale. May maliit na lugar para sa barbero ng crew sa submarino. Ngayon, may mga babae na rin, pero hindi sila kasamang natutulog ng mga lalaki. Ang magkakahiwalay na tulugan ay dahilan ng mabagal na paggamit ng mixed crew sa submarino. Karamihan, mundo pa rin ito ng mga lalaki. Malalaki at maraming palapag ng makina ang mga boomer. Ang itaas na palapag ay para sa kontrol at komunikasyon. Ang gitna ay para sa kainan at tirahan ng crew. At ang ibaba ay may mga sistemang pang-inhinyero, kompartamento ng misil at makinang pang-propulsyon. Kapag handa nang sumisid ang barko, darating ang utos na lumubog. Ang submarine ay tumitimbang ng libu-libong tonelada, mga 18,000 kapag nakalubog. Pero hindi ibig sabihin nito na basta na lang silang lumulubog na puno ng hangin. Sila ay may buoyancy. Itinataboy ang sapat na tubig para lumutang na parang bakal na isla bago lumubog. Binubuksan ang malalaking ballast tank at pumapasok ang tubig dagat. Pinapataas nito ang densidad ng submarine at kaya nitong sumisid. Siyempre, ayaw mong masyadong tumagilid ang submarine o mas malala pa, mawala ng kontrol, pero hindi naman nangyayari iyon. Minsan, ang mga submarine ay gumagawa ng matatarik na anggulo para subukan ang mga sistema o sa mga emerhensya.
Pero anumang higit sa 30 degrees ay matindi na. Ang benepisyo sa submarine ay hindi ka nasusuka sa alon at kaya nilang tumakbo ng 20 knots. Habang nakalubog, ang reaktor ay gumagawa ng init na ginagawang high-pressure steam ang tubig. Ang steam na ito ang nagpapaikot sa turbine na siyang nagtutulak sa propeller ng submarine sa ilalim ng dagat. Pinalalamig ang steam para maging tubig at gamitin muli sa closed loop dahil di kailangan ng oxygen. Kaya nilang magpatuloy ng walang hanggan. Bumabalik ang crew sa pantalan dahil sa maintenance, pagkain, supplies, at katinuan, hindi dahil sa gasolina. Pero paano ang paghinga? Ang nuclear reactor ang pinagmumulan ng kuryente, kaya kayang gawing hydrogen at oxygen ang tubig dagat sa pamamagitan ng electrolysis. Ang oxygen ay inilalabas sa submarine habang ang hydrogen ay tinatapon sa labas. At pagkatapos, may mga makina na nag-aalis ng carbon dioxide sa hangin gamit ang mga espesyal na kemikal para hindi malason ang mga tripulante. May dala ring reserbang oxygen ang mga submarine sa kanilang mga tangke o kaya naman ay mga chemical na kandila na maaaring magbigay ng malanghap na oxygen. Gumagalaw ang mga submarine sa sobrang dilim ng karagatan na maaaring maging matindi dahil sa mga buwang walang sikat ng araw o hangin sa iyong muka. Pero ang mga makinang ito ay ginawa para sa lihim na operasyon, hindi para sa kaginhawaan. Tahimik silang dumudulas sa tubig dahil sa noise reduction engineering na hindi mura. Ang Boomer ay nagkakahalaga noon ng halos $2 bilyong sa simula ng Ohio class. Pero ngayon ay halos 4 na bilyon na. Kabilang sa gastos ay ang kakayahan nilang manira. Malaki ang bahagi nito sa teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate, mag-detect, mag-track, magtutok at mabuhay habang nananatiling nakatago mula sa sonar, visual na obserbasyon at halos lahat ng iba pa. Sa silent mode, mas tahimik pa sila. Hindi rin dapat magsalita ng malakas ang mga tao. May mga pagkakataon sa isang submarino na ang tanging maririnig mo lang ay ang tuloy-tuloy na ugong ng mga bentilador o ang ingay ng mga kagamitang elektrikal. Bukod sa utos na wakasan ang mundo, kinatatakutan ng mga submarinero ang sunog. Kahit maliit na sunog sa masikip na lugar, ay pwedeng magdulot ng nakalalasong usok na walang labasan. Sa malalang sunog, baka wala kang matakbuhan. Maaaring sirain ng apoy sa barko ang propulsion, navigation o life support systems na magdulot ng pagkakakulong sa mahigit 100 tao sa ilalim ng dagat. 118 lalaki ang namatay sa sunog sa Russian nuclear submarine K-100 at 41 Kursk noong 2000 na naging sanhi ng paglubog nito. Hindi matatakot ang mga tripulante kapag sila ay nasa ilalim ng dagat, pero tiyak na mapapansin ng isang lalaki ang hindi pamilyar na malalakas na ingay o amoy ng usok. Hindi ito ordinaryong submarino. Nuclear ito. Kung kumalat ang apoy sa reactor compartment, pinakamalalang mangyayari ay may kinalaman sa radyasyon. Sa kasalukuyan, hindi naman nalalantad sa mapanganib na antas ng radyasyon ang mga tripulante ng nuclear submarino at malabong magkaroon ng sunog o tagas dahil ang mga reactor space ay mahigpit na nakahiwalay at maraming safety system ang nakapaligid dito. Lagi munang sinasanay ang mga tripulante sa pagresponde at pagpigil ng sunog bago makuha ang insignia ng submarino para sa uniforme nila. Kailangan nilang makuha ang kanilang isda o dolphins. Ibig sabihin, dapat silang maging kwalipikadong unang tumutugon sa emerhensya. Pagtagas, sunog, baha, nakalalasong gas, lalaking bumagsak hawak dibdib, dapat alam ng lahat sa barko ang gagawin. Hindi lang nila malalaman ang tungkol sa nuclear propulsion at mga komplikadong sistema, kundi kaya rin nilang gampanan ang papel ng isang medic o bumbero, kahit biglaan pa. Kung lumala ang sitwasyon, pwedeng gawing pansamantalang operating theater ang ilang parte ng submarino at naroon ang duty hospital corpsman at doc. Pero hindi siya handang gawin ang heart bypass surgery sa'yo. Kung seryoso ang kondisyon, kailangan talagang mag-surface ang submarino na ayaw nilang gawin. Isang dating miyembro ng Boomer crew ang nagsabi online na sa loob ng 2 taon at kalahati at 5 patrol na kanyang pinagsilbihan, isang beses lang nabasag ang radio silence ng kanilang barko nang magkaroon ng appendicitis ang isang kasamahan. Sabi ng isang marinero, may mga virus na kumakalat sa loob ng submarino tulad ng sipon at ibang sakit na umiikot paminsan ng ilang beses. Hindi lang pisikal ang dapat alalahanin. Dito, walang takas ang maliliit na problemang psikolohikal. Maaaring makaapekto sa isipan ang pagkakakulong, pag-iisa, artipisyal na ilaw at kakulangan ng privacy. Ang kalusugan ng pag-iisip ay seryosong alalahanin para sa mga submarinero, lalo na sa mga baguhan. Mataas ang panganib ng pagkakaroon ng anxiety o depression. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahigpit ng mga pamantayan sa pagpili. Ilang libong mandaragat lang kada taon ang napupunta sa Nuclear Submarine Force.
ngunit laging sinusuri ang mga tripulante. Seryoso ang pagtutok sa mga palatandaan ng matinding problema sa pag-iisip. Ayaw mo talagang may mabaliw sa ilalim ng dagat. Pag nangyari yon, agad silang iaahon at di na makakabalik. Ang mga bagong dating sa barko, tinatawag na piyuk o nob, ay parang mga batang pumapasok sa bagong mundo na hindi kinikilingan ng matatanda. May kanya-kanyang espesyalisasyon ang mga trabaho, pero dapat alam ng bawat submarinero ang takbo ng buong barko. Hindi alam ng torpedo technician ang reaktor gaya ng inhinyero, pero dapat alam ng lahat ang basic ng bawat sistema. Mas mabilis kang matuto, mas mataas ang respeto sa'yo. Mahirap ang unang taon, kaya huwag asahan ang maraming pahinga o pagtrato na parang bata. Sabi ng dating submarinero, humihinga ka ng hangin ko, kumakain ng pagkain ko, at pinupuno mo ang tangke ko. Magpakwalipika ka na, Nob. Ang dahilan ng lahat ng kaseryosohan na ito ay malinaw. Kailangan sa submarino na lahat ay magtrabaho ng sabay-sabay na parang isang maayos na makinang nakatune. Huwag kalimutan, ang mga boomer ay may Trident 2 ballistic missiles na kayang tumama sa target mula 7,000 milya kahit malalim sa dagat. Ang kapangyarihan maglunsad ay sa Pangulo lang at bawat isa ay may tungkulin. Hindi pwedeng mag-isa ang commanding officer. Mahigpit ang mga pananggalang at proseso sa nuklear, kaya kailangang magtulungan maraming opisyal bago may mapahamak. May mag-aanunsyo na naghihintay para sa utos ng pagpapaputok. Kasunod ang kumpirmasyon gaya ng pagsang-ayon sa utos ng pagpapaputok. Laging pinapractice ang prosesong ito na ayaw maranasan ng kahit sino sa barko. Pagkalunsad, wala nang magawa kundi manatili at maghintay. Kung matuloy ang pag-atake, ang Trident 2 ay papasok muli sa atmosfera sa bilis na Mach 24 o higit, 18,400 milya kada oras. Pagkatapos, hahati ito sa 8 re-entry vehicle, bawat isa may nuclear warhead na 1,400 at 75 kiloton. Sa loob ng 1 minuto, maaaring utusan ng komander ang pagpapaputok ng 172 warheads, sapat para gawing guho ang 24 na lungsod. Alam ng mga lalaki sa submarino na bawat putok nila may natatanggap din ang mga Amerikano sa kanilang tahanan, lalo na sa mga boomers. May 240 aktibong misil na may 1,100 warheads, sapat para wasakin ang sibilisasyon. Para malampasan ang stress, maraming lalaki ang buwan-buwan sa ilalim ng dagat tulad ng monghe sa monasteryo at walang social media roon. Para sa kasiyahan, maaari kang maglaro ng cribbage o chess habang kumakain ng hapunan na salmon at oxtail soup. Mayroon ding mga librong pwedeng basahin, kadalasan sa iyong kama sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Madalas na paulit-ulit ang pelikulang pinapalabas gamit ang projector sa mess hall. Iba ang libreng oras sa submarino. Parang trabaho pa rin at laging handa ka 24/7 kapag kailangan. Sabi ng isang boomer crew online, ang libreng oras ay dapat tanggapin ng may pag-aalinlangan. Paminsan-minsan may aktibidad tulad ng pizza o surf and turf day, minsan frozen lobster pa, para mapataas ang morale. Sobrang sipag nila at maganda ang trato dahil mahalaga ang kanilang trabaho. At kahit papaano, pwede nilang sabihin sa kanilang asawa at mga anak na buhay sila. Pinapayagan ang mga submariner na magpadala ng email pa uwi para ipaalam sa pamilya na ayos lang sila, pero mahigpit na binabantayan ang mga mensaheng iyon tuwing may misyon. Walang mga email. Kapag tumataas ang tensyon, nag-eehersisyo sila. Kapag nabibigatan sila, kadalasan ay itinatago na lang nila ito sa sarili. Pero kadalasan may grupo ng mga asawa o may taong pwedeng magbigay ng payo sa kanila sa barko. Isa ito sa mga dahilan ng palagiang presyon. Sasabihin sa iyo ng mga submariner na ang pagiging kaaya-aya at marunong magpatawa ay isa sa pinakamahalagang katangian na maaari mong taglayin sa ilalim ng dagat. Ang nakakatawang lalaki ay parang ginto at umaasa sila sa isa't isa ayon sa kagawaran ng digmaan ng United States. Hindi para sa lahat ang buhay sa submarino, pero kung swak ka, di mo malilimutan ang samahan. Patuloy ang trabaho ng mga boomer kahit nasa pantalan na. May 2 crew ang bawat submarino, blue at gold, habang pahinga ang isa matapos ng patrol. Naghahanda naman, sumakay ang kabila sa parehong barko. Mabilis ang refill ng supply at maintenance, kaya sa ilang linggo lang, bumabalik na sa laot ang submarino, madalas may ibang crew. Walang katapusan ang misyon, umiikot lang ang tao. Pagkalipas ng 70 araw sa barko, kahit mahal mo ang mga kasamang mandaragat, sabik ka pa ring bumalik sa pantalan. Iba ang buhay sibilyan matapos makulong ng ilang buwan at may ugong sa tenga. Delikado ring magmaneho dahil nasanay ang mata sa masisikip na espasyo. Bumabagal ang pag-iisip sa submarino dahil kulang ito sa pampasigla kumpara sa labas. Unti-unti nilang ibinabalik ang sarili sa mundo, umaasang tutulungan sila ng Diyos.
Hindi sila kailanman inuutusang magpaputok ng mga sandatang nuklear. Sa ngayon, panoorin ninyo ang pinakadakilang pagsagip sa submarino, ang pagtakas mula sa lumulubog na submarino United States Ship Squallis. O i-click na lang ang video na ito.